Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to hear you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to know you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Tunay ikaw po ang aming makita. Mas makilala pa, Panginoon. Marinig, Panginoon. Hallelujah. As we offer this song, Panginoon, to give you thanks and praises, our gratitude, O God, tonight, dahil dito sa iyong mayamang biyaya na aming nararanasan, O God. Maraming salamat po sa iyong katapatan sa aming mga buhay that will endures us, Panginoon, in all days, in all our lives. Salamat po. Salamat po, Ama. Salamat po, Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what
His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say,
For you deserve all this glory and praises, O God. Thank you, O God. And we keep our faith and learning to keep it on and keep it on, God. So entrust this, O God, to us. Salamat, O Lord. At nawa, Panginoon, you continue to give us this peace that really guards our heart, O Lord. For you alone deserve all this glory and praises as we sing to you, O God. Hallelujah. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are our hope. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. Sing, you are the peace. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise.
For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. We give you praise. We give you glory, O God. Hallelujah. Tunay na makabuti mo, Panginoon. At marapat ka nga po naming mapapurihan, mapasalamatan, O God. For you deserve all this, O God. Maraming salamat po. Anumang panahon ang meron kami, O God. Tunay yung pag-iingat mo ang aming nararanasan. Tunay yung mayaman mong biyaya ang aming natakamtan. You provide on us, O God. You protect us. At hindi ka nagkukulang, O Diyos. You always have that shelter, that peace, O God, na kailangan ng iyong mga anak, Panginoon, lalo't nandito kami sa mundo. Hallelujah. We give all this glory, O God, to you. Salamat po, Diyos. Ikaw nga po ang aming Diyos at tunay nag-iisang Diyos. Aming proteksyon, aming kanlungan, aming sandigan, our good provider. And to keep us, Panginoon, na ma-practice pa namin to live up to you everything and entrust everything to you. Kahit hindi namin nakikita kung ano man po yung mangyayari, but God, we entrust everything to you dahil ito ay iyong binigay para sa amin, O God. Itong nakalatag na, Panginoon. At amin na lamang itong lalakaran, O God. Hallelujah. We give you all this glory, O God. We praise your name. Hallelujah. All this glory, all this adoration, O God. For you alone deserve this. And we love you, O God. Deserve all glory. For you alone deserve
give you all this glorious adoration in Jesus' mighty name. Amen. Good morning po. Pakibati ang ating mga katabi. Yan, sabi mo, good morning. Good morning. Pati nasa likod, pakibati po, good morning. At salamat sa Panginoon, sumikat na ang araw. Ilang araw po tayong inulan. Biro nga po namin. Kasi pinag-pray natin, umulan eh. Kasi puro bad news eh. Puro kulang sa tubig, kulang sa tubig. Yan, binigyan tayo ng Panginoon. Tayo magsimula, tayo muli pong manalangin. Aming Diyos, muli kami dumudulog sa iyong mayaman at puno ng pagpapalang trono ng awa at biyaya, O Diyos. Salamat po. At patuloy nga, O Diyos, nais ka naming papurihan sa pamamagitan po ng aming mga buhay at sa pakikinig po ng iyong mga salita, ang aming pong dalangin, O Diyos, ito'y maging kanlungan, kalakasan, ng amin pong buhay habang kami naririto at naghihintay ng muli mong pagbabalik. Tunay nga, O Diyos, kami mapagpala at mabago, matransform ng iyong pong mga salita. Tunay nga po, ikaw ang kumilos sa pamagitan ng banal na Espiritu na sumasa amin at nasa amin pong kalagitnaan. Sa iyo po ang papuri, ito po ang aming dalangin at samo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Last Sunday po, ito yung ating topic, more and more. Tatlong bagay po ang ating tinalakay. Ito po yung tatlong mga mahalaga. More and more in motivation, more and more in living a holy life, and more in brotherly love. More and more. At ito po yung iba pang mga notes natin last Sunday. Despite of difficulties, persecution, and suffering, dapat po at mahalaga na nag-i-strive po ito. Nakikita itong mga bagay na ito sa atin pong mga buhay. At naandyan din po pinag-aralan natin ng sanctification. Ito po tayo pinaging banal at tayo po ay namumuhay ng merong kabanalan. Sino po magaling kumanta? Yan. Tapos na-request ka na kumanta. Tapos sabi nila, ano yung sinasabi nila pag natuwa sila sa kanta mo? More, more. Ganun po. So tayo ay ni-encourage si Paul, maging po yung mga taga-Thessalonica, ay to do and live a Christian life that is holy and pleasing to God more and more. Yan po. So pag-aralan po natin yung brotherly love. Pero bago po yun, aking pong babasahin ang 1 Thessalonians 4, 9 to 10. And then, maging po yung 3 to 12 ng Thessalonica. Ako po ang basahin ko po. Ito po yung mga verses na ito. But we don't need to write to you about the importance of loving each other, for God Himself taught us or taught you to love one another. And verse 10, indeed you already show your love for all the believers throughout Macedonia. Even so, brothers and sisters, we urge you to love them even more. So, minamahal na nila and yet, nag-encourage pa si Paul na to love them more and more. And may the Lord make your love for one another. Ito po isa sa prayer po ni Paul na nasa chapter 3. And may the Lord make your love for one another and for all people. Binanggit po yung believers and then yung all people, I believe this is the unbelieving world. And overflow, just as our love for you overflow. Pag-aaralan po natin is about the brotherly love. Sa atin pong lingwaheng Pilipino, ang salitang love ay isa lang ang meaning. Tama po ba? Halimbawa, mahal mo yung apo mo, sasabihin mo, I love my granddaughter or grandson, o sabihin mo sa asawa mo, kabiyak mo sa buhay, I love you. Kung ikaw na may nanliligaw pa, ano sinasabi mo sa iyong nililigawan? I love you. Ano?
At ang konsepto ng love sa ating mga Pilipino ay maaaring sabihin natin may kababawan ng konti kasi ito ay patungkol sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng pleasure. I love basketball. I love pickleball. Yung laro ngayon, di ba? At meron mga expression ng love na akala natin ito ay love. Ang tanong po natin dito ay, anong klase ng pag-ibig ang gusto ni Paul na mag-umapaw pa sa atin? Kung ginagawa na natin o ginagawa na nila, ano pa yung ini-encourage ni Paul na patuloy pang gawin o higitan pa? At alam natin kung na meron tinutukoy o merong ini-imply na merong pinagmumulan ng pag-ibig na ito. Sa atin po, okay po, sa atin, isa lang ang ibig sabihin ng love, pag-ibig, o kaya mahal. Pero sa lingwahe po ng original text ay meron pong at least 4. Para alam po natin, 4 na word na nagsasabi ng love. Sa mga Greek, ito po yon. Unahin ko po yung eros bago tayo pupunta sa brotherly love. Kapag sinabing eros, ito po yung physically attracted ka sa opposite sex mo. Okay po? Yung pag sinabing opposite sex, ito ay XX and XY. Yun lang po ang dalawang nilikha ng Diyos. Tandaan natin, XX and XY. Babae at lalaki. Ito po yung eros. Ito po yung attracted ka physically sa isang tao. O kaya yung tinatawag nilang love at first sight. First time nakita, attracted ka. Hindi yan love as in brotherly love. Hindi rin yan pileo, storge. Ito po ay eros. Attracted ka physically sa kanya. At ito po ay, kaya po ang sa Greek culture, meron pong the love of, God of love. Yan po yung si Cupid. Alam mo yung si Cupid, yung namamana na alam si Cupid po yung God of love sa Greek. Sa kanila pong mythology ay yun po yung kanilang Diyos ng pag-ibig. So ito pong eros ay two people, XX and XY, ay physically attracted to one another. It involves sexual, binanggit po yan sa text last Sunday, pero hindi po natin i-elaborate. Pero yung sex, alam natin, it is honorable to God inside the marriage. Tandaan po natin, inside the marriage, it is honorable to God. Kasama po yan sa eros. No? At pangalawa po ay ang storge. Ito po yung love mo sa iyong family. Sa iyong tatay, sa iyong nanay, sa iyong kapatid, basta kamag-anak mo. Amen po, family mo. Yun po yung storge. At yung pangatlo ay pilia o pileo. Ano po yung pilia o pileo? Ito po yung mga kaibigan mo. Di ba? Meron kang mas mahal na kaibigan kaysa family mo. Meron po bang ganon? No, meron mga ganon na mas nagiging open sila sa friends kaysa sa family. Pero ang design ng Lord talaga pong sa family. So, 3 word na merong ibig sabihin ay love, pero may 3 iba't ibang kahulugan. Sa kanila pong lingwahe, kaya po atin pong titignan kung ano itong brotherly love na sinasabi ni Paul. At binanggit po natin yan sa 4:9 and 10 and 3:12 ng Thessalonica. O Thessalonians. At ito po ang ibig sabihin ng brotherly love. Ayan, binanggit po natin dyan. Binanggit po ni Paul. At ang sabi niya, bilang mga mananampalataya, i-increase pa natin. At ito po yung tinatawag na agape love. Yung iba po, alam na po ito, pero yung pong hindi nakakabatid o nakakaalam, mas makita natin ng malinaw. Kasi may pinangguhugutan o pinagkukunan ng source para magawa pa natin ng mas mahigit pa yung brotherly love. Kasi kung sa atin lang, meron tayong mga hangganan. Sabi mo hangganan. 2, pag 3, tapos ka na. Tama po? Meron tayong mga boundaries. 1, sige, palulusutin kita. Pagbibigyan kita. 2, inulit mo na. 3,
Pag dumating ng 3, tapos na. Tama po? Kasi may standard tayo eh. Pero yung brotherly love, yung bibig po sabihin nito ay selfless, conditional love. Hindi po yan based sa ating emotion. Kasi ang ating emotion parang BP ng matatanda. Minsan tumataas, minsan bumababa. Tama po ba? Yung mga may mga problema sa kanilang blood pressure. Buti pa ang BP tumataas. Hindi po yan based sa emotion. At bilang mga mananampalataya, ito yung nais na ipakita o makita sa atin pong mga mananampalataya. Hindi po ito nagsisik ng good mo lang. Ito yung nagsisik ng good of others. Pasinin niyo po maigi. Selfless, unconditional love. Not based on emotion, sacrificially. Seek the good of others, rooted to in something much deeper than ourselves. Yun po yung agape. Yun po yung love na brotherly love. At bilang mga mananampalataya at bilang mga sinuturuan ni Pablo sa Thessalonica, paano nila mapapractice pa more and more yung brotherly love? That is the first question. Paano natin mapapractice ang pag-ibig sa kapwa mananampalataya? Sabihin mo mananampalataya. Kailangan ugatin po natin. Okay po? Kailangan makita natin saan nanggagaling. Pangalawa kong tanong, saan tayo kumukuha ng inumin tubig? Ano nagsusupply? Maynilad. Ano pa isa? Marwadis ba yan? O Manila Waters. Sa atin, Manila Waters. Tama po. Ang inumin tubig, doon sa kanila nanggagaling. Saan sila kumukuha ng tubig? Yung concessionaire, saan? Sa mga dam, nasabi ng mga 2 weeks ago ay natutuyo. Ngayon, maapaw. Saan kinukuha ng dam yung tubig? Sa ulan. Saan galing ang ulan? Physical, sa science, sa dagat. Pero sino lumikha niyan? Ang Diyos. Kaya nung mga mananampalataya during nakita natin ito yung anong ginawa ng mga mananampalataya. They pray. At totoo lang, isa lang tao nakita kong nagbalita ng maganda during that time. Hindi po siya meteorologist, pero siya ay namamahala sa isang dam. Sabi niya, darating naman po yung tag-ulan. At yung babaw na yan ay mapupuno. Siya lang po yung nadinigyan ko ng ganoon. Sa dami ng puro negatibong nagsabi. At yung mga mananampalataya na nalangin, alam ko na nalangin, maraming nanalangin. At umulan. Ilang araw umulan? Tanyo yung damit nyo hanggang ngayon hindi pa tuyo. Dahil sa sobrang dami ng ulan. So, sino ang source? Ang Diyos. Yung brotherly love na gusto ni Paul na i-practice natin comes from God. Kasi hindi ito nauubos. Para mas maunawaan pa po natin this brotherly love na binabanggit ni Paul, meron po tayong Diyos na merong communicable attributes at non-communicable attributes. Ano po ibig sabihin ng pastor? May mga pagka-Diyos o karakter o likas sa Diyos na hindi niya pwedeng i-share. Ano-ano po iyon? Tandaan natin, ano isa? Communicable at non-communicable. Yung non-communicable, ito po yon. All-powerful. Ano yung pangalawa? Omnipresent. Ano yung pangatlo? Omniscient, all-knowing. Alam natin, ito ay likas sa pagka-Diyos at ito yung kanyang attributes, ito yung kanyang nature. Kaya sa Diyos, meron siya nito. Immutable, does not change, hindi nagbabago. Self-existent, sovereign. Ilan lamang po yan sa non-communicable attributes ng Diyos. Pero merong communicable. Ito po yon. Ilan lang po yan, pero marami pa po siya. Number 1 is love, just, holiness, patient, faithful, good. Yan po ay communicable. Tandaan, we are created in the likeness and the image of God. So, merong in-impart sa atin
yung original na creation sa atin, yung pagkakalikha sa atin bago nagkasala, may in-impart po sa Kanya. So, ang communicable na love ay agape love dahil ito ay nature ng Diyos. Tandaan natin, we can love, pwede tayong magmahal sa kapwa, kapatiran, pero hindi 100%. Don't expect 100%. Kasi we are a created being na po pwedeng mag-exercise nito kasi tayo ay nilikha ng Diyos at ang nature ng Diyos ay isang pag-ibig ay nasa atin din po. Pero hindi 100%. Sabi mo, hindi 100%. Kasi created being tayo. Ito yung nature ng Diyos. He is a loving God. To some extent, tayo ay pwede at maaring mag-practice po nito. Kaya ini-encourage si Paul, brotherly love, do it more. Sabi mo, more and more. Pero hindi 100%, hindi perfect. Pero mahalaga, ipinamumuhay po natin ito. Ito po ay nature ng Diyos. So, ang topic po natin, yung brotherly love, ugatin natin, saan ito nanggaling? It is come from God. Perfect, sacrificial, at ito po yung nature ng Diyos na nako-communicate o na ipapasa o na ibabahagi sa Kanya pong nilikha na tao. So number 1, God is love. Bibigyan ko po kayo ng ilang verses dahil alam ko marami na kayong alam na verses patungkol dito. It is God. Ang Diyos po ay pag-ibig. Una po, 1 John 4, 7 to 8, and then 16. Dear friends, let us continue again, love one another. Alam na naman natin sino yung apostle ng love, disciple na talagang ang love ang lagi niyang topic. Sino po? Si John. John the Beloved. Dear friends, let us continue to love one another, for love comes. Again, malinaw po ba? Love comes from God. Ano yung love na ito? It is the agape love. This is the nature of God. This is unselfish, and sacrificial love ng Diyos na ipinakita po. Anyone who loves is a child of God and knows God. But anyone who does not love does not know God, for God is love. And verse 16, jump tayo sa 16. We know how much God's love us, and we have put our trust in His love. God is love. And all who live in love live in God, and God lives in them. Pero bago ko po ituloy, nakalimutan ko pong ipakita kanina yung pong picture ng agape love. Yan po yun. Kasi yung agape love, source din ng eros, source din po ng phileo, source din po ng storge. Kasi tatlo lang lagi ang kabisado ko eh. Nakita ko lang yung pang-apat. Ano po? So dahil sa agape love, it forgives, sacrifice, keep no records of wrong, bears all things, never fail, give generously, pray for enemies, serve one another. Ayan po yung mga, at least makita natin, ano yung nagko-compose ng agape love. So it is the love of God, it is the brotherly love na gusto ni Paul na atin pong ipamuhay bilang mga mananampalataya. Jeremiah 31 verse 3. Long ago the Lord said to Israel, I have loved you, my people, with an everlasting love. With unfailing love, I have drawn you to myself. And another verse, Ephesians 3:18. And may you have the power to understand all God's people should, how wide, how long, how high, how deep His love is, because God is love. Sa Kanya yun, original na nanggaling, yung pure and genuine love, galing yan sa Panginoon. At bilang mga mananampalataya, ang sabi ni Paul,
do it more and more. Kaya po natin ito inaaral para makita natin saan tayo kukuha. Minsan may mga sitwasyon sa buhay na nagpahirap po sa mga tao na ayaw na nilang magmahal. Tama po, ayoko nang magmahal kasi masasaktan lang ako. Ayun po yung mga marami kang madidinig patungkol sa pag-ibig kasi mali yung pagkakaunawa, mali yung source. Kaya yung mga mananampalataya ay inuutusan ni Paul, ini-encourage na magmahalan at gawin ito ng mas madalas o more and more o higitan pa yung ginagawa na nila bilang pagmamahalan bilang mga magkakapatid. At inside the church, the body of Christ, meron din naman pong mga argumento. Tama po? Lahat tayo ay dumaan sa ganyan. At still, ang sabi ng Lord, love one another. Hindi naman nagbabago yung command. So, para mas maunawaan natin at magawa natin ito at makita natin, dahil may limitasyon ng tao, saan tayo kukuha ng source? So, kukuha tayo kanino? Sa Panginoon. Paano ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig? Yun yung isa na maunawaan natin upang sa ganun makita natin na lahat ng pag-ibig na pupwede nating ibigay o i-exceed pa sa atin pong buhay bilang isang mananampalataya ay hindi natin sariling lakas kung hindi maunawaan natin paano ba ako minahal ng Diyos. Kasi tandaan natin, hindi mo pwedeng ibahagi ang wala ka. Tama po? Ang mangyayari niyan, pagka yumaman ako, kaya mo, bibigyan kita ng EV. Electric vehicle. Electric bike. Pag, yun po, just in case, kung sakali man. Pero ito po ay dapat natin ipamuhay dahil marapat na maunawa natin sa ganang sa atin, wala tayong kakayanan. Binigyan lang tayo at pinarana sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Sa pamamagitan nino po. Paano in-express ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? Sa pamamagitan nino? Ng ating Panginoong Jesus. Through His only begotten Son. May pinapanood po akong podcast at talagang na-amaze ako. Alam nyo ang verse niya, John 3:16. Sabi niya, in these 25 words, binilang ko, 25 kasi sabi niya eh. Yung for God so loved the world that He gave His only begotten. 25. Sabi niya, pero ang pag binasa natin niya, ano pinakamabigat na word na makikita mo? Sabi niya, the biggest word dyan is so. According to him, so. For God so loved the world. So loved the world. He gave His only Son that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. For God so loved the world. Sino po at paano? Sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus. John 1:14. And the Word became flesh, which is the Lord Jesus Christ, and dwelt among us, and we have seen His glory, the glory of the only Son from the Father, full of grace and truth. And last verse, Romans 5, verse 5 and 8. And this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us, because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. So believer now has a character of love inside of us through the Holy Spirit. But God showed His love for us that while we were still sinners, Christ died
for us. Very powerful verse na ito. Kita po natin yung selflessly, sacrificially, forgiving love ng Diyos ipinakita sa pamagitan ng kanyang anak. So number one, God is love. Ito'y communicable attributes ng Diyos. At ang pananampalataya, ang mga pag-ibig na pinapairal o pinamumuhay ng mga mananampalataya ay kanino nagmula? Sa Diyos. Kasi kung sa ganang sa atin, merong mga hangganan at mga panuntunan na hindi mo pwedeng sanggahin. Unselfish love. Sacrificial love. Ngayon, paano ito ipinarana sa atin bilang mga mananampalataya? Maganda po, nabalikan po natin. So, maunawa natin, ma-realize natin, ako pala ay minahal lang din ng Diyos. Amen po? Number one, by saving us. Pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa pamagitan ng anak at paano naman natin ito naranasan? By saving us. Tignan niyo po ang sitwasyon natin, mga unbelievers before. Tignan po natin Ephesians 1, 2, 11 to 12. Don't forget that you, sino yung mga Gentiles? Tayo. We used to be outsiders. You were called uncircumcised heathens. By the Jews, you were proud of their, who were proud of their circumcision, even though it affected only their bodies and not their hearts. Verse 12. Natin yung 12. Remember that you, sino yung you dyan? The Gentiles. Sino yung Gentiles? Tayo. At that time, separated from Christ. Wala tayong ugnayan, wala tayong relasyon sa Diyos. Alienated from the commonwealth of Israel, strangers to the covenant of promise. Anong promise? Anong covenant meron po tayo ngayon? Anong covenant meron po tayo ngayon? The covenant of grace. Okay po? Tandaan niyo po yun mga kapatid. We are standing on the grace covenant. Strangers to the covenant of promise, having no hope. Sino yon? Yung mga Gentiles, tayo, without God in this world. In the world. Wala pa pong. Yan yung situation natin. Wala pa pong kamahal-mahal sa atin. Wala pa pong kaibig-ibig sa atin. We are away from God. Malayo tayo sa Diyos. Dahil tayo kinahabagan, kinaawaan, iniligtas ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig sa pamagitan ng kanyang anak, na si Jesucristo, kaya tayo naligtas. Naligtas tayo sa kapahamakan. Dahil lahat ng tao, maliban na manampalataya sa Panginoon, mag-e-spend ng life nila eternally hiwalay sa Diyos. Eternally hiwalay sa Diyos. Tayo ay niredeem ng Diyos, tayo ay ginastified ng Diyos, tayo pinatawad ng Diyos, ipinadama niya yung pag-ibig niya kasi kasama sa kanyang pag-ibig, yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen po? The past, the present, and the future, binayaran ito ng Panginoon. Sabi ng Romans 8:1, Now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Siniligtas niya po tayo. Binayaran niya lahat ng kasalanan natin. Minahal niya tayo. Noon tayo hindi pa kaibig-ibig. Noon tayo makasalanan pa. Sabi ng Romans 5:8. He saved us. Niligtas niya tayo mula sa kapahamakang eternal o dagat-dagatang apoy na inilaan para sa kampo ni Satanas. Yun yung pagpapakita ng kanyang pag-ibig sa atin. Pangalawa, by providing for us. Kung inaakala natin ang ating kakayanan para
magkaroon ng mga financial na kakayanan sa ating buhay, sarili nating kakalakasan, sarili nating kakayanan, sarili nating talento. Mga kapatid, yan ay galing sa Diyos dahil sa pag-ibig ng Diyos. Sa atin, can you say amen? Yung kalakasan, kakayanan, galing yan sa Panginoon. Ipinadama niya ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan din ng pagpuprovide po sa atin. Hindi lang po kaligtasan mula sa kapahamakang eternal, kundi pati po yung journey natin, pinuprovide ng Lord. Amen po. By providing for us, sabi ng Ecclesiastes, Lamentation 3:22-23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never come to an end. Verse 23. Great is His faithfulness. His mercies begin afresh every morning. Alam niyo po, every morning, bago ng bago ang biyaya ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen po? Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Sabi po ng mga nag-aaral, mga scholar, ang sumulat ng Lamentation o Panaghoy ay si Jeremiah, according to them. Alam niyo po ang background niyan, kung kailan niya sinulat yan? Nung ang Israel o Judah ay totally desolate. Ibig sabihin, sinakop sila, sinira sila. Pero ang sabi niya, they are new every morning, great is your faithfulness. Pero yung bansa nila wasak at sinakop ng makapangyarihang, I believe, Babylonia at that time. Pero sabi niya, great is your faithfulness. They are new every morning. Biruin niyo. Amen po? So by providing, nakita po natin, yung pag-ibig ng Diyos, ipinakita at pinadadama sa atin. Awit, 45, 16, 17. You open your hand, you satisfy the desire of every living thing. And verse 17, the Lord is righteous in everything He does. He is filled with kindness. Every day ng atin pong buhay, pinupuno ito ng Panginoon. 2 Corinthians 9:8, Philippians 4:19. Bagamat may mga context po ito, na meron siyang context inside the verse, pero kino-quote ko lang po. And God is able to make all grace abound to you so that having all sufficiency in all things, at all times you may abound in every good work. God supplies. Hindi tayo ang supplier, tayo ay consumer. Ang Diyos ang nagsusupply, ang nagpo-provide. God provides. And the famous verse, Philippians 4:19. And God and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. So number 2, God is showing His love by providing for us. Number 3, by protecting us. Sa buhay po natin everyday, kung ikaw ay bumibiyahe, kung ikaw ay pumupunta sa mga ibang lugar, napansin mo ba ang pag-iingat ng Diyos sa iyo? Amen? Marami tayong nakikita. Ang tanong nga ngayon, sa dami ng mga sasakyan, lalo na po ang mga motorsiklo, ang tanong, hindi na kung merong nadisgrasya. Ang tanong, ilan ang naisama sa statistika ng mga namatay o napilayan o nalumpo o na bedridden dahil sa aksidente. Imagine niyo po, sino po ang nagmumotor dito? Naisama ka na ba sa statistika? Diba? Dahil sa pag-iingat ng Diyos. Amen po? Sa pag-iingat ng Diyos, ang ating mga anak o mga apo na nag-aaral, iniingatan ng Diyos. Yung bagay na hindi natin, kasi yung iba nararanasan yung disgrasya, sabi niya, salamat sa Diyos, hindi kami ganong nasaktan.
At iniisip naman ng mga hindi na disgrasya, hindi sila iniingatan ng Diyos. Mali po, tama? Dapat mas makita mo, iningatan ka rin ng Diyos kasi hindi ka nakaranas ng anumang disgrasya. So God is showing His love by protecting us. Isaiah 43 verse 2, Isaiah 41 verse 10, 2 Thessalonians 3:3, 46:1, Deuteronomy 3:16, Isaiah 41:10. Babasahin ko po ng mabilis. When you pass through the waters, I will be with you. Alam natin, ang patungkol yan ay sa Jordan River and the Red Sea. Kung saan sila iningatan ng Diyos, shall not overwhelm you. When you walk through fire, si Meshach, and Abednego, you walk through fire, you shall not be burned, and the flames shall not consume you. That is the protecting, divine protection ng Diyos na ibinibigay po sa atin. At bilang pagmamahal ng Diyos, mga kapatid, pasalamat tayo sa Diyos sa pag-iingat niya. Amen? Do not be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Yan po yung pagmamahal ng Diyos sa atin, iniingatan niya tayo, divine protection na meron tayo sa Panginoon. 2 Thessalonians 3, verse 3. But the Lord is faithful. He will establish you and, basahin nga po natin, guard you against the evil one. Tingnan niyo po yung divine protection ng Diyos na meron tayo bilang mga mananampalataya. Bilang mga tinubos, iniligtas ng Panginoong Jesus sa pamagitan ng kanya pong kamatayan. But the Lord is faithful. He will strengthen you and guard you from the evil one. Sino yung evil one? Hindi yun yung kaaway mo. Yung si Satanas. Hindi yun yung kaaway natin. Si Satanas po yan. Ampon ng kanila pong pagdiliman. He will protect us. Awit 46, at Deuteronomy 31 verse 6. God is our refuge and strength, always ready to help in times of troubles. And last verse, Deuteronomy 31 verse 6. Be strong and courageous, do not fear, or be dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you nor forsake you. So, yung pag-ibig ng Diyos na ipinadama sa atin by saving us, providing for us, protecting us, and number 4, by giving us security. Kami mga palapit na sa dapit hapon ng buhay, iniisip na namin yung buhay pagkatapos. Paano na after 5 years, no? Yung may tungkod ka na, at kada tatayo ka, aray ko. Para bang kada unat ng likod, salamat sa Diyos. Kada hakbang ng paa. No? Pero salamat sa Panginoon. Hindi lang tayo niligtas, hindi lang nagpo-provide ang Diyos, hindi lang tayo binibigyan ng divine protection everyday ng ating buhay. Sinisigurado niya pa ang future mo at future ko. Sa Thessalonica, binanggit ko na po ito, laging binabanggit ni Paul, every end of the chapter, sinasabi niya yung pagparito ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po kung bakit? Dahil yung mga kausap niya, sigurado siya, kasama doon sa babalikan ng Panginoon. At bilang mga mananampalataya ng Panginoon, sinasabi rin niya sa atin, kasama ka dahil ikaw ay nanampalataya sa babalikan ng ating Panginoon. Can you say amen? So secure yung ating future? Yes. Kaya nga sabi, hindi ito ang atin pong citizenship ay heaven. May passport ka na ba? Inyo po ang ating Panginoong Hesus. Secured po ang ating future sa pailing ng Panginoon. Sabi po ng Hebrews 13, Hebrews 13, verse 5 and 6. Ito po yung galing sa Deuteronomy kanina. Don't love money. Don't love money.
Pero kabaligtayan na ng mundo sa Timothy, di po ba? Sabi, in the end times, people will be lovers of billion. Money. Be satisfied with what you have, for God said, I will never fail you. I will never abandon you. Hindi tayo i-abandon na ng Diyos. And verse 6, so we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? Romans 5:10, 1 Thessalonians 5:9 to 10. For since our friendship with God was restored by the death of His Son, while we were still His enemies, we will certainly, hindi baka sakali, certain, sigurado, be saved through the life of His Son. Ganun din po yung 1 Thessalonians 5:9 to 10. For God has not destined us for wrath, o yung puot ng Diyos. For God chose to save us through our Lord Jesus Christ, not to pour out His anger unto us. Kaya sigurado tayo sa atin pong kalalagayan kay Kristo. Yun yung pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang tanong, deserving ba tayo sa apat na ito? Being saved by providing pag-iingat at pagbibigay ng security sa atin. Deserving ba tayo nito? Hindi po. Kasi yan yung expression ng love ng Diyos sa atin. Dahil po sa ating Panginoong Yesus, ito yung mga bagay na nakamtan natin na hindi tayo deserving. That is the love of God. Meron pong isang kwento sa Matthew 22:27 to 40, natin pong basahin. Ang tanong po ng isang eksperto, dalubhasa, sabi ng ibang salin, attorney. So pag sinabi mong Pariseo, maalam, matalino, edukado, may kakayanan sa buhay. Jesus replied, tinanong kasi siya ang Panginoong Yesus, ano daw po ang pinakamahalagang utos? Alam natin, may 612 mga utos sa Old Covenant. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Ano yung pangalawa? You must love, verse 30, this is the first and great commandment. This is the great and first commandment. This is the first and the greatest commandment, referring to love the Lord your God. And 39, and the second is like this, you shall love your neighbor as yourself. The entire law and all demands of the prophets are based on these two commandments. Ano yung una? Love the Lord your God. Ano yung pangalawa? Love your neighbors. Mga kapatid, ito ay in-upgrade ng Diyos. Itinaas, iniakyat sa mas mataas. Kung ito, nahihirapan na, mas lalo na ito. Ang sabi ng Panginoong Yesus, John 13:14, John 13:34-35, John 15:12 to 13. Again, basahin po natin. A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. Also are to love one another. Sa isang verse na yan, balikan po natin yung isang verse. Sa isang verse na yan, ilang beses binanggit yung love one another. Parang makulit, ano? Kasi very important po, mga kapatid. A new commandment I give to you that you love one another. Number one, as I have loved you, or you love you. And pangatlo, to love one another. And verse 35, by this all people will know that you are my disciples if you love one another. Alam niyo po, maraming tao ang naligtas dahil nakita nila kung paano magmahalan
ang mga tunay na mananampalataya sa Panginoon. Amen? Yung encourage ni Paul, ni John, sa sulat niyang ito, sa gospel na ito. John 15 verse 12 and 13. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Ulitin natin. Yung 12. This is my commandment. Love each other. Ano na ang basihan? In the same way, sabi ng Panginoon, I have loved you. Ang tanong, conditional o unconditional? Unconditional. Because yung love ng Lord na binanggit natin kanina is unconditional. Mapapractice lang natin ito. Magagawa lang natin ito kung tayo ay dudulog sa Panginoon. Dahil sa sarili nating lakas at kakayanan at sa sarili nating pamumuhay, hindi po natin ito kaya. Dahil lahat tayo merong limitasyon. Nabanggit ko na kanina, una, pwede pang palagpasin. Pangalawa, pwede pa rin. Pero pangatlo, bibingo ka. Tama po? Pero how we can practice? Ang sabi sa isang kwento sa Bible, sabi ng isang disipulo, ilang beses kong patatawarin ang aking kapatid na nagkasala? 7 beses po ba? Kasi sa law, pwede yon. Pero ang sabi ng Panginoon, 70 times 7. Ibig sabihin, hindi lang 70 times 7, hindi yun lang yung dami na yun. Kung hindi unlimited, sabihin mo unlimited. Paano natin magagawa yon? Sa una lang, sa pangalawa lang, pangatlo, bingo ka na, may bukol ka na eh. Pero how? Pero yun yung command, to love one another. Pag sinabing unconditional love, hindi po ito konsentidor na love. Okay po? Tayong mga magulang, lahat ba ng gusto ng anak natin, binibigay natin? Hindi, di ba? Kasi alam natin, hindi makakabuti sa kanya. Unconditional love, but it does not tolerate what is wrong. Alala niyo yung babaeng nahuli sa pangangalo niya? Sabi ng Panginoon, hindi rin kita hahatulan o husgahan. But go, ano yung kasunod? And sin no more. That is the love expressed by the Lord Jesus Christ sa babae na nahuli. Pero sabi niya, sin no more. Huwag ka na magkasala. Kasi yun yung love ng Lord, yet unconditional, pero hindi tinotolerate ang mali. So, itinaas ng Diyos, hindi na love your neighbor as yourself, kundi love one another as I have loved you. So, be honest mga kapatid. Maging honest tayo sa ating sarili. Kaya ba natin gawin ito sa sarili natin? Hindi. Maliban makita natin kung paano tayo minahal ng Diyos, paano tayo niligtas ng Diyos, paano tayo pinoprotektahan ng Diyos, paano tayo pinoprovide ng Lord, paano tayo pinararanas yung Kanya pong pag-ibig sa atin araw-araw ng atin pong buhay. Kasi po sabi sa John 13, and they will see that you are my disciples. This is the highest kind of love. Patapos po ako dito. Sa Lucas 7:36 and 50, hindi ko po babasahin lahat. Pero meron pong isang Pariseo na nag-invite sa Panginoon. Pag sinabing Pariseo, ito ay katunggali ng Diyos. Ibig sabihin, sila ay nagpapako sa Panginoon ng collaboration ng Saduseo at mga iba pang mga religious people that time. In-invite siyang kumain. Nagkaroon ng piging sa kanila. At dito yung babaeng nagbasag ng isang jar ng pabango. No? Ito po yun. 2 instance po yun, pero ito'y nauna, Helyok. Sabi sa verse 40 and 43, kasi sabi ni
ni Simon. Yan, sabi ni Simon, sayang. Kung alam lang ng Panginoon, kung tunay siyang prophet, kung alam niya lang na ang babaeng buhos o yung nagumahalik sa kanyang paa ay isang makasalanan. Kasi known prostitute yung babae, hindi niya hahayaan ito. Sabi niya gano'n. Sabi no. Nasa isip po ni Simon. At tinawag siya ng ating Panginoon. God is all-knowing. Alam niya yung nasa isip ni Simon. And Jesus tinanong siya, I have something to tell, something to say to you. And he answered, say it, teacher, sabi ni Simon. And 41, a certain money lender, Jesus told the story sa NLT. A man loaned money to two people, 500 pieces of silver or dinari, and 50 pieces to the other. When they could not pay, hindi na po mabayaran. Tama po? Babash na siya sa Facebook. Ang dami kasing money apps, money lending apps eh. Tama po ba? Tatakutin ka na. And then they could not pay, he canceled the debt of both. Parehas, pinatawad. Eh, yung isang malaki, 500 dinari. 1 dinari, I think, is 1 day sahod. So, ang laki. Siguro sa isip-isip nung pinautang ng 50, sana dinamihan ko na rin. Pansinin niyo po, when they could not pay, he canceled yung utang nung dalawa. So, he kindly forgave them both, canceling their debts. Who do you love? Who do you suppose love him more after that? Tanong, sino yung mas magmamahal dun sa nagpautang? Yung pinautang ng marami o yung pinautang ng konti? Kayo po. Yung mas marami, yung konti? Mas marami. Pero pareha silang hindi makabayad. Pinatawad. Ang sabi ng verse 43, Simon answered, I suppose the one whom he canceled the larger debt. That's right, Jesus said. Sabi ng Panginoon, tama ka, Simon. Yung pinatawad ng malaki. Sabi sa po sa verse 47, jump tayo sa 47. Therefore, I tell you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. But he who is forgiven little, loves little. Kaya po ang tanong, sa atin, tayo ba'y pinatawad ng konti? O minahal ng konti? O minahal ng malaki? Minahal ng malaki. So pag naunawaan po natin na hindi tayo deserving ng love ng Lord, kundi dahil tunay siyang mapagmahal, sacrificially, minahal niya tayo kung sino tayo, at sobrang mahal niya, ayaw niyang manatili tayo na hindi nababago. Only then, we can practice the brotherly love. Amen po? Makita natin yung ating pinanggalingan, kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin. Only then, na makakalakad tayo na magmahalan bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Una, sa Diyos, mahalin ng Diyos. Pangalawa, fellow believer. And number 3, the unbelievers. First to God, then to fellow believers. Then it will overflow to the unbelievers. 1 Thessalonians 3:12. And prayer niya po ito, ni Paul. And may the Lord make you increase and abound in love. Kanino po? For one another. Kanino nananalangin si Paul? Sa Diyos. Make you increase and abound in love for one another and ano yung panghuli? For all. Lord, then fellow believers, overflowing to the unbelievers.
Nakita niyo po yan sa mga religion na malalaki, nagpa-practice sila ng, pinoprovide nila yung mga felt needs ng tao. Ano po yung felt needs? Pagkain, damit, na kakailanganin ng tao. That is a felt need. Pero ito pong pag-ibig na ito ay nagmumula sa Panginoon at itong pag-ibig na ito ay hindi nauubos. Amen po? Bilang panghuli, Christ is the ultimate expression of God's love. Undeserving people na katulad po natin. So ano po natin pwedeng gawin? Sabi ng 1 Thessalonians 4:10, for that indeed what you are doing to all the brothers through Macedonia, but we urge you, brothers, to do this more and more. Number 1, pray for one another and act with compassion. Pray for one another. Napakahalaga po ng panalangin. Amen po? Walang masihigit pa sa panalangin. Pero kailangan marapat na dagdagan din natin ang action with compassion. Pag sinabi pong compassion, you are making ways para maipadama yung pag-ibig na ito. It's either material or number 2, connect with concern. Sabihin, sa atin po, sa kanila po, through Timothy, through letter, sa atin, ano na ngayon, sa atin pong platform, sa atin ngayon? Messenger. Minsan nagkakamali ka pa, kumusta ka na? Tapos ang nalagay mo, icon, galit na galit. Ay, sorry, nagkamali. May mga ways tayo para i-connect natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. Amen po ba? Sa kanila, through Timothy Messenger and through letter. Sa atin po, through your cellphones. Number 3, be willing and be available. Yan ang minsan ay mahirap dahil we are all working. Tama po? Pero tandaan natin, pray and act with compassion. Ang prayer po namin mag-asawa every night, Lord, sa araw po ng bukas, bigyan mo kami ng opportunity na kami maka-encourage, kahit isa lang. O kapag text kami sa isang kapatiran, kahit isa lang. Yun yung punto na open, magbukas ka ng kaparaanan, kahit isa lang. Every day, willing and available. At bilang panghuli, ito po yung pakita ko po sa inyo. Ito pong, yung pong mga tao. Biruin mo kung gagawin mo. Gagawin ni Sunny Boy kay ate. Gagawin ni ate Nelia kay Pao. Kay Pao kay ate Nanay Rose. Kay Nanay Rose kay Elijah. Kay Elijah kay Tin. Si Tin papunta kay Timothy. Paikot po lahat tayo. Sa palagay nyo, ano mangyayari? Daring ang time para mapapagod tayo. Pero tandaan natin, merong Diyos. Doon tayo kukuha. Kaya mapapatuloy po yung cycle na yan. It is a cycle of loving one another. Pagka ikaw ay nanlulupaypay, sabihin, kinakapos, nanlulumo na. Dahil sabi mo, Lord, walang nangyayari. Tandaan mo, may nagpe-pray sa'yo at mayroon kang pwedeng lapitan na Diyos. Amen po? Paikot, mga kapatid. Christ is the ultimate expression of God's love. The only way we can love the brothers and the sisters more and more is we recognize it only comes from God. Can you say amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tandaan po natin, we love because He first loved us. Basahin nga po natin ng malakas. We love because He first loved us. Let us all pray. Tayo po ay sama-samang dumulog muli sa ating Panginoon. Aming Diyos, salamat po sa iyong pag-ibig sa amin. Hindi kami marapat, hindi kami karapat. Dapat walang mabuti at maganda sa amin nung kami minahal mo. Ang totoo niya, ang sabi po ng iyong salita sa Romans 5:8, minahal mo kami nung kami ay hindi pa kaibig-ibig. Pero salamat o Diyos, kami po ay minahal mo, niligtas mo, iniingatan mo, pinoprovide mo ang lahat ng needs namin at binigyan mo kami ng kasiguruduhan sa buhay dahil ikaw ay aming kasama.
Lahat ng ito, O Diyos, hindi kami deserving. Pero salamat dahil sa aming Panginoong Yesus, ang biyayang ito ay masagana naming nararanasan. Ang aming pong dalangin, O Diyos, kami rin po na nahandito at maging yung mga nakikinig o nanonood na mga mananampalataya ay dumaloy din po ang brotherly love na nagmumula po sa iyo. Sa bawat kapatiran at sa iba pa pong hindi pa mananampalataya, maipadama din po namin ang pag-ibig mo na siyang yumakap at nagmahal po sa amin. Salamat po sa iyong mayamang biyayang pag-ibig. Sa iyo po namin ipinagpapasalamat ang lahat ng ito, O Diyos. Sa pangalan po ng aming Panginoon, at tayo po'y magsabi ng Amen. Amen and Amen. Minsan pa po isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. At tayo po'y dumako sa patuloy na pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga kaloob sa Kanya, sa gawain ng Panginoon. Natawagan ko po si Claire, si Ate Claire para sa panalangin. Sige po, handa na po ba tayo mag-pray? Ipag-pray po natin ang ating mga tithes and offering. Panginoon Diyos, salamat po muli, Lord God, sa inyo pong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa mga kaalaman na naming natutunan, Panginoon. Nawa, Lord, hindi lang po maging kaalaman ito para sa amin, bagkus, Panginoon, maging karunungan din po ito sa amin, Lord God. May apply po namin sa araw-araw ng aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong pag-iingat, sa iyong kabutihan, Panginoon, na patuloy namin nararanasan sa araw-araw, Lord God. At bilang tugon po, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon, na tunay na karapat-dapat po kayong alayan ng aming mga finances, Panginoon, ay binibigay po namin ang aming mga ikapu, Lord God, para po sa iyong ikalalago, Panginoon, ng inyong bahay, sambahan, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang mga ikapu na ito, Lord, ay magamit po sa tama, Lord God, na magpalagana pa, Panginoon, ng inyong mga salita. At marami pa pong mga tao, Lord, na hindi pa po nakakilala sa inyo, ay makilala rin po nila kayo, Panginoon. At maka-attend, Panginoon, dito sa aming simbahan, Panginoon. Na inyo pong church, Lord God, na inyo pong simbahan, Panginoon. Amin pong idinudulog ito sa inyo, Panginoon. Amin pong dinadalangin sa inyo, Lord God. At patuloy, Panginoon, na kami nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa lahat, Lord God, ng pinagkakaloob mo po sa aming buhay, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Yesus. Amen. At po'y magsabi. Anong oras na po? Every day of my life I am blessed. When I wake up in the morning or I lay my head to rest, I am blessed. I am blessed. Tayo pong muli ay tumayo. Inayahan ko po kayong tumayo. Tayo po ay manalangin bilang pangwakas. Ano po yung last verse natin? We love because He first loved us. Aming Diyos, muli kami nagpapasalamat. Unang-una po sa iyo pong pagpapala sa buhay ng bawat kapatiran na nandito. Tunay nga po, O Diyos, ang encouragement ng iyong mga salita, ang nagbibigay ng kalakasan sa amin, at patuloy din pong nagiging gabay namin, Panginoon, sa amin pong pamumuhay, hindi lang po sa mga kapwa, kapatid sa Panginoon, maging din po sa mundo na amin pong ginagalawan. Nawa, O Diyos, patuloy ang iyong pagmamahalan ay patuloy naming ipalaganap, ipakita at ipamuhay. Salamat, O Diyos, sa opportunity na iyo pong patuloy na ibinibigay sa amin upang kami maging daluyan ng pagmamahal na ito para sa hindi pa po nakakakilala sa iyo. Patuloy, O Diyos, kami buklurin mo ng pag-ibig, pangunawa at pagmamahalan na tangi at tunay na nagmumula po sa iyo. Salamat po sa araw na ito at sa maaliwalas na panahon sa araw na ito, O Diyos. Salamat din po sa iyo po namin patuloy na dinudulog at pinagpapasalamat
ang mga pagpapala at kabutihan mo. Ang iyong pong pag-iingat, ang iyong pong mga biyaya ay patuloy na managana sa buhay po ng bawat isa. Salamat o Diyos sa araw na ito. At ito po ang aming dalangin, pagpapasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon. Mga kaupo na